May mga tanong po sa atin ng ating mga followers na paano daw ba pumasok sa pagiging isang security personnel or security guard. So bago tayo papasok doon sa pagiging isang security personnel, dapat po una, ito muna yung mga hakbang na dapat po natin gawin. Ano po una, kailangan po pag-aralan natin ano ba yung trabahong ginagawa ng security guard. Diba? Okay, so kaya ba natin? Kailangan i-assess muna natin yun bago tayo pumunta doon sa mga ano yung requirements. Una, pag-aralan muna natin kung papasok tayo kahit ano tayong natapos tayo ng criminology or ano man yan o kahit high school graduate at gusto natin maging isang security personnel. Una, pag-aralan muna natin. Magtanong tayo, i-gather na ano ba yung trabaho. Kasi siyempre, ngayon nalalaman ng iba parang nagiging tanyag na sinasabi na trabahong tamad ang pagiging security guard. So kung tamad tayo, huwag tayong pumasok sa security. Pag-aralan muna natin kung talagang trabahong tamad. Kasi sabi nga, di ba, wala naman talagang trabahong tamad Lahat ng trabaho may kaakibat na kasipagan yan, gagalaw ka, lalo sa security. Kasi unang-una, tandaan nyo, 12 hours po ang duty. Most sa trabaho ng security, 12 oras po yan. So i-assess natin yon. Next, ano pa yung dapat? Pag alam nyo na yung trabaho, ano yung responsibilidad na kakakibatin mo dyan pag naging security guard ka na. Pag nagtrabaho ka dyan, ano mang mangyari sa area mo, i-charge sa iyo yan. So kung kaya mong i-handle yung mga responsibility at responsibility kang tao, hindi ka takot sa responsibilidad, pwede, you are qualified. Diba? Next, ano pa yung dapat nating tingnan? Siyempre, yung oras. Pag kaya mo 12 hours, kaya ko yun. Okay, sige, qualified ka na. Kung kaya, siyempre, i-assess mo yung sarili mo. Di mo na pwedeng dahin sarili mo Diba? Sabi nga, who knows yourself rather than you. Kung kaya mo, walang problema po yan. Pasok ka na dyan. So, next natin titingnan is yung sa customer natin. Kaya mo ba makihalubilo sa tao? Hindi ka ba mahiyain? Kaya ba mag-implement ng mga rules, ng mga policy, ng maayos kahit galit na yung kaharap mo? Ikaw ba yung maximum tolerance mo? Kaya mong i-handle yung pressure sa trabaho? Pag kaya mo, pwede ka na dyan maging security guard. Next, after nun, lifestyle natin. Ano ba itong lifestyle na to? Kung mahilig kang gumimik, para barkada ka, ayaw mo nang walang gala, gusto mo laging kasama ang barkada, medyo hindi po tayo tama, hindi tayo pwede security. Ayaw mo ng pressure, yan. Pero kung kaya mo i-handle ang barkada, ang kaibigan, hindi ka pala gala, kailangan mo talaga, ang priority mo is trabaho, meron kang goal, meron kang plano sa buhay, pwede ka na po sa security. So pagka na-assess mo, na kaya mo na, nalaman mo na lahat ang konsepto, doon napapasok yung ano yung mga requirements. Siyempre, mga requirements kailangan po. Gusto mo maging security personnel, dapat may license ka. Diba? Kukuha ka muna ng lisensya. Kasi iba dyan, gusto ko ano yung mga requirement, ano na yung kailangan, wala pang lisensya, gusto na mag-apply. Pag tinanong ko, may license na po ba? Wala pa nga po So, kailangan muna i-prepare natin yun. Kasi pag may lisensya kayo, ang dali na pong mag-apply. Napakadaming agency, kaya rin po talaga. Sobrang ang taas ng demand ng security ngayon po. Ngayon, kung may lisensya na, at nakapag-prepared ka na habang inaasikaso yung license, kung nag-undergo ka ng training, okay, habang inaasikaso na dapat, ihanda mo na din. Kasi kung kukuha ka ng license, alam mo, magtatrabaho ka, uniform. So, i-prepare mo na yung mga uniform ng security. Kung ano, kunyari, gusto mo sa ganong agency, may kausap ka na, tanongin nyo na, ano po ba ang inyong mga required na uniform? Kasi iba niya, may mga type A, like yung mga long sleeve na white, iba naman yung iba, may iba-iba, may mga barong, ganyan. So, tanongin na, para alam mo kung ano yung bibili mo, just in case na mag-apply ka na. Kasi kailangan ihanda Kasi yung iba, pag pupunta sa mga detachment, pag nag-apply, marami na ako na-encounter na ganyan, hindi kompleto ang uniform, mga paraphernalia, kulang-kulang. Siyempre, in demand nga, kailangan, assist na lang, tutulang kahit kulang, pwede. Pero sa iba po, hindi po pwede yun. Kailangan talaga, kompleto paraphernalia ka. Pero may iba namang agency na sila nagpo-provide lahat, hindi babayaran mo yan after ng every salary mo, pero napakadalang po ng ganong agency. Kasi siyempre, negosyo yan, talo naman sila. Mamaya, binigyan ka lahat ng complete uniform, pero sa iba naman kasi, binibigay yon pero kinukuha yung original. Hindi po ibibigay yon nang hindi kasama yung original requirements mo. Ngayon, kung talagang complete ka na, ay maayos na, and that's the time na pwede ka na mag-apply to become a security personnel.